So, bakit nga ba kailangan pag-aralan yung Rizal course, Rizal subject sa mga kabataan niya, lalo na sa college? Mahalaga siya kasi una sa lahat, si Rizal is ang bayani natin. Alam naman natin, may mga teachings and writings siyang mga ginawa at naiwan sa atin, which is Noli Me Tangere and El Filibusterismo na nagmulat sa ating mga Pilipino sa mga ginagawa sa atin ng mga Kastila. And may mga aral siya, pwede itong magsilbing aral sa mga kabataan ngayon, lalo na't mga nag-aaral, para ma-remind tayo na dapat nating mahalin yung bayan natin kasi si Rizal, handa siyang ibuwis yung buhay niya para sa ating bayan. And na-inspire din ng mga kabataan na mas lalong mahalin natin yung bayan natin, Yung pagiging nasyonalismo natin pagiging na nationalismo natin. para mahalin yung bayan na Lumalabas, ipaglaban yung rights natin. lumalabas yung pagiging nationalismo natin sa atin. Kahit sa konting paraan na pag takilit ang mga ano natin, mga sariling atin, mga ganun. Mga produkto, no? Kahit sa ibang bansa meron na kahit sa dalhin tayo sa ibang bansa, no? Na dala natin yung pangalan natin na Pilipino tayo. Pilipino. Kita. So, ang po, bakit kailangan pag-aralan ng mga estudyante ngayon yung buhay ni Rizal? Bakit kailangan pag-aralan yung mga nagawa niya, yung kabayanihan niya ng mga kabataan niya? Nung kami nag-aaral, nasa batas na lahat ng course dapat merong Jose Rizal subject. Kasi pinanunukala na hindi lang naman talaga siyang bayani, marami namang bayani, pero parang siyang bayani na nag-umpisa ng parang tayo ay maging malaya. Siya nagsimula magkaroon ng himagsikan. Kahit na si Andres Bonifacio ang nasa totoong himagsikan, siya ang nagbigay ng parang paunang sa kanyang mga sinulat na libro na ng mga noli, ng mga limitang here, ganyan, El Filibusterismo. Nakasulat kasi doon kung ano yung mga nararanasan ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila na tayo nga ay sinakop ng mga Kastila pero ang tingin sa atin hindi pantay. Parang tayo isang busabos, sila ay isang nakakaanangat na tao na dapat hindi kasi lugar natin ang Pilipinas. Sa atin na ang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng mga himagsikan. Sa mga nagawa naman niya, siya ay itinuturing na isang bayani. Oo, hindi lang siya magaling na novelista, hindi lang siya magaling na doktor, magaling din na teacher, tsaka sa mga nagawa niya, marami siyang nagawang maganda naman sa atin. Hindi lang sa panulat, naging doktor siya ng maraming tao, naging teacher din siya ng mga batang walang kakayanang pumasok sa eskwelahan. So, yun lang pa. Oo, yun ang aking opinion. Ah, ano po, bakit po ba namin kailangan pag-aralan po si Rizal, yung buhay niya po, pati yung mga works niya, kaming mga estudyante? Sige. Isang mahalagang parte na dapat malaman ng ating mga kabataan ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Sino ba si Dr. Jose Rizal? Siya ang tinagurian nating pambansang bayani ng Pilipinas. Ipinanganak ang ating bayani sa Calamba, Laguna. Si Jose Rizal ay isang manggagamot, isang manunulat na nagpapahayag na siyang matalinong tao. Hindi siya nakipaglaban sa ating mananakop sa pamamagitan ng sandata o kung anumang kalasag na nakipaglaban ng harapan sa mga Kastila. Hindi, naiiba si Dr. Jose Rizal sa iba nating mga bayani. Nakipaglaban siya sa pamamagitan ng panulat. Ang kanyang mga sinulat na katulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Bakit kailangan? Ano ang kalagahan na malaman ng mga kabataan natin ngayon ang buhay niya? Para sa akin, dapat malaman para kahit papaano, mahiging huwaran siya ng ating mga kabataan sa kasalukuyan. Na ang pakikipaglaban,
na hindi lang sa pakikipaglaban may ipagtanggol ang ating sarili o ang sino man. Ito ay maaaring idaan sa sulat kung ano ang ating katangian o katalinuhang na taglay ay pwede nating gamitin para lang ipahayag na tayo ay may pagmamahal sa ating bansa, sa ating kapwa o kanino man na kapwa natin Pilipino. Si Dr. Jose Rizal ay itinapon sa isang lugar. Siya itinapon, saan nga ba yun? Teka muna. Siya itinapon sa lugar na labas ng Luzon eh. I forget the place. Okay lang po. Hindi kasi ako masyadong sanay sa mga ganyan, sa pasaysayan. Siya ay pinatay ng mga Kastila sa pamamagitan ng pagbaril na nakatalikod sa lugar na ngayon ay kung tawagin ay Luneta. Ayon sa mga napagtanungan ko na-interview ko, na mahalaga talaga na mapag-aralan ang Rizal subject. At hindi lang siya basta subject dahil ito ay buhay ni Rizal at ito rin yung pagiging rin natin para malaman din ng mga kabataan tulad ko at susunod pang mga henerasyon na kailangan natin malaman kung saan ba tayo nagmula, ano ba yung mga culture natin, kung bakit ba tayo naging malaya. Hindi lang sa atin, kundi na rin pati sa mga ibang bansa tulad ng mga OFW, mga nagkatrabaho sa ibang bansa. Madadala natin ang ating kaalaman na tayo ay isang Pilipino. Tayo ay may kalayaan at may sariling pamumuhay. Tayo ay isang individual na tao rin na alam natin kung ano ang ating pinagmulan. Hindi lang basta tayo ay para lang sakupin ng ibang bansa at gawin nilang trabahador. Hindi lang din tayo Pilipino sa gawa. May pati rin sa puso at isip. Yan ang gustong iparating sa atin ni Dr. Jose Rizal na Pilipino tayo. Hindi tayo pwedeng magpababa sa mga mananakop, kundi tangkilikin natin yung sariling atin, pagiging nasyonalismo natin, pagmamahal natin sa ating bansa. Yakapin natin ito at i-embrace natin sa sarili natin na tayo ay isang Pilipino at isa tayong mga individual na tao na kayang tumayo bilang isang bansa.